ini-entertain nila yung mga tao without even looking, searching, probing, kung ano talaga background ng mga. Yun na lang ang sinasabing akusasyon. Kung totoo ang lahat yan, bakit ngayon lang sila lumalabas? Matatagal yan. From what I got is yung dalawang sa nag-file na yan, ang kaso, na-dismiss na sa hukuman. Bakit bubuhay nila? Dismiss na hukuman mismo. Sabi ko nga from the very start, ito'y lumabas na issue. Ba't dyan sa Senado? Kung talagang merong prueba, dapat nag-aakit ng kaso sa hukuman. Yan ang dapat na ginawa ng Ontiveros, Senador. Ikaw naman napakahilig mo rin napakahilig mong sumakay sa mga issue upang makikita ka lamang sa mga reputasyon ng ibang tao. Dapat bilang mambabatas, maging mapanuri ka, maging ikay makatarungan. Pantay-pantay ang binibigay sa mga kababayan. Sundin mo yung sinumpaan mo. Ang sinumpaan mo bilang isang public servant ay upang sundin, ipagtanggol, preserve sa ligang batas. Napaka-klaro naman ang sa ligang batas. Yung pinaka-basic. No person shall be deprived of life or property without due process. Walang mamamayan na tatanggalan ng buhay, ari-arian at yan, nang hindi binibigay ng proseso ng batas. Ano ba yung proseso? Ano ba yung due process? Ang prinsipyo doon, due process hears before it hears. Nakikinig muna bago ka maghusga. Hindi mo pa nga napakinggan sa pagkakas. Saka dapat ang talagang makikinig dyan pag merong akusasyon ng hukuman. Kasi pag ginamit mo ang isang plataforma, Senado, komite ninyo, walang kalaban lang. Kailangan, pag krimen na ang pinag-uusapan, at sabi mong malakas ang ibig, paano mo agad? Ang ginagawa ninyo, binabandila nyo. Siyempre, inatathala yan sa telebisyon, radyo, sa diaryo. Sinisiraan mo na. Walang pagkakataon. Pinaniwala mo na yung mga tao. Yan ang mahirap. Kaya tuloy, ang mga kababayan natin, gusto nang buwagin ang Kongreso, whether it's House of Representatives or Senate. Kasi nga, halip na maging isang sangay, pamalaan, na tutulong sa papatupad ng saligang paggawa ng batas, sila ang lumalabag mismo. Okay. Hindi ako nagtataka kung bakit maraming gustong buwagin ang Kongreso. Yung isa sa mga nag-alias doon, Attorney Sally, nagsampa na ng kaso. Is this the same narrative that she is saying sa Senado at binasura na ito ng korte? Bakit i-honor pa ng isang mambabatas ang testimonya ng isang umano'y witness na binasura naman po ng korte? Alam po ninyo, yung pinadora niya, kung ikaw ay matino, kung ikaw ay matungkulin na yung sinumpa, ang normal at dapat na galaw, pag nakatanggap ka ng ganyang show, unang-una, i-check mo kasi ang allegation ni rape. In other words, they're accusing the pastor of committing crimes. Ang lang naman ng Miss Ontiveros ay kumuha, i-check ang record ng korte kung itong taong ito naging complainant sa isang kaso kaugnay doon sa nire-reklamo. At malalaman niya immediately kung ano
ang record nito. Pwede siyang pumunta sa NBI, pwede siyang... dahil senadora nga siya, so she has access to all the government agencies to determine kung ano itong aligasyon niya. Pangalawa, pwede rin yan tanongin ang religious congregation ng Kingdom of Jesus Christ. They are alleging na miyembro sila o dati silang miyembro. Doon pa lang malalaman mo na, palang mga taong ito, mga itiniwalag ito, na-expect ito, na-dismiss kasi nga may mga buwan, mga irregular na ginawa doon sa kongregasyon. Hindi yung, kasi nga, yun ang nga sinasabi ko kanina pa, talagang ang intensyon, siraan lamang. Kaya wala na silang pakialam. Wala na mga check-check. Kaya nating marinig ng taong bayan ang mga reklamo nito. At pag narinig, so siyempre, hindi lahat ng tao may panahon mag-isip tungkol dyan. Ang marinig mga akusasyon. So, kaya, ang resulta, sinisira mo ang reputasyon, Pastor Apollo C. Kasama na, pati ang religious congregation. So, ako, itong hamon ko kay Miss Risa. Pag nandiyan ka sa loob ng komite ng Kongreso, you're immune from arrest. Lumabas ka sa isang speaking engagement po, magsalita ka, ulitin mo lahat yung mga sinabi mo para ikaw ang ididibanda ni Pastor. Yan ang dare ko sa'yo. Kung talagang ikaw ay matapang, sabi mong matapat ka, sige nga, tingnan natin.